Once again, 6-rounder lightweight division. Brian Mercado versus Mark Magsayo. Yato na sa wakas mga kakwento, sa kakatapos lang na nangyaring weigh-in sa Long Beach, California, USA sa pamamagitan ng pambato ng mga Pinoy at pride ng Tagbilaran City Bowl na si Mark Magnifico Magsayo kontra yan sa tirador ng bansang Ecuador na si Brian Mercado. Ang kalaban ni Magsayo mga kwento na si Mercado ay tumimbang ng 134.4 pounds habang itong si Magsayo naman ay tumimbang ng 133.8 pounds. Ibig sabihin, ang dalawa ay nagkasundo na sa lightweight division natin ba ang kanilang lalabanan. Kaya nga ang palaging binabanggit ng announcer na sina Magsayo at Mercado ay magsasalpukan sa loob ng 6 na rounds sa lightweight division. Once again, 6-rounder lightweight division. Sa nakarang laban ni Magsayo mga kwento, ang lahat ng mga laban na yon ay napagkasunduan sa weight limit na 130 pounds o sa super featherweight division. Kaya matatawag talaga nating mamaw ang makakalaban ni Magsayo ngayon dahil bigat pa lang ay pang lightweight na. Kaya nga kung ating titingnan, hindi masyadong nagpalaki talaga si Magsayo mula sa 130 pounds. Nagdagdag lang siya ng 3.8 pounds para hindi rin siya maninibago sa kanyang katawan dahil siya talaga ay naghahanda na sa isang malaking laban sa susunod na taon sa super featherweight division. At pagka nga world title fight na, sasabak si Magsayo sa ibabaw ng lona na bitbit ang kartadang 26 wins, 2 losses at 17 knockouts. Aba ang kalaban naman na si Mercado ay may kartada na 11 wins, 6 losses, 6 knockouts at 1 draw. At sa 6 na talo ni Mercado mga kakwento, ay 5 dyan na siya ay pinahimbing ng kalaban. Kaya nga mga kakwento sa kanilang final press conference ay sobrang saya ni Mercado na binigyan siya ng kalaban na kalibring tulad ni Magsayo. Dahil pangarap niya noon pa man na makalaban sa isang world title fight. Kaya isang magandang oportunidad ito ni Mercado para mapalitan sa pwesto itong si Magsayo. Pareho namang hindi nagbigay ng prediksyon sina Magsayo at Mercado kung ano ang kalalabasan ng laban nila. Pero parehong nangangako ang dalawa na magandang bakbaka ng mapapanood ng mga tao sa gabi ng laban. Si Magsayo ay namamayag pa ngayon sa world rankings kaya kahit sino mang mga world champions sa super featherweight ay maaaring makakasugupan ni Magsayo. Sa World Boxing Council World Champion na si Oshaki Foster o ang World Boxing Organization title holder na si Emmanuel Navarrete at iba pang mga kampiyon. Kaya nga ang paparating na laban ni Magsayo ay literal talagang bawal na bawal matalo para si Magsayo ay makakalaban pa muli sa isang world title fight at maging ganap na 2-division world champion. Nagpaliwanag naman si Magsayo kung bakit ang kalaban niya ay ganitong kalibre ngayon na ipapalapa sa kanya dahil sa kadahilanan na ito ay tinatawag na activity fight muna bago ang paparating na malaking laban. Kaya sana ay maintindihan ito ng mga boxing fans kung bakit ganito ang makakalaban ni Magsayo. Sa hindi pa nakakaalam, hindi talaga itong si Mercado ang makakaharap ni Magsayo dahil ito talagang si Nicolas Polanco ng Dominican Republic na may kartadang 22 wins, 8 losses at 13 knockouts at meron nito isang draw. Pero dahil sumabi ito sa aspetong medikal, kaya pinalitan itong si Polanco ni Mercado. Mga kakwento, bukas na po ang laban ni Magsayo kaya sana ay suportahan natin ang laban na ito. Ito ang susi para sa world title fight para makalaban ulit si Magsayo. Kaya naman, good luck, Magnifico! At dyan, nagdarapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Kuya RJ, kakakwentong Emerson Arbis, kakakwentong Albert Philip Pasyente, at kakakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.